Sino yung nakapanood ng 1998 version ng Hunter x Hunter? Ang nakalaban nila doon yung no, na malaking pugita. Naalala ko lang kasi ito, may nakasalubong kagad silang pugita. Ayan. Siguro baka makaharap nila to sa sa Black Whale. Ayan. Paliwanag lang natin dito yung para sa mga hindi pa masyado familiar sa Dark Continent. Sa episode 148, ipinakita dito yung yung Dark Continent. Ipinakita rito. Si Jinx ang kumbaga naglarawan nito. Kumbaga ipinakita pala doon sa mismong episode ng 148 nung ikinakwento ni Jinx yung about sa Dark Continent. Kasi nagkita sila ni Gon doon, tapos tinanong niya kung gaano kataas yung yung kilala niyang known world tree. Tapos may sinabi na sukat si Gonprix, tapos sinabi ni Jinx doon na mas mataas diyan yung totoong world tree. Kumbaga, ito yung lugar eh. Ito yung lugar nila. Ito yung known world tree. Tapos ang liit nito, maliit pa to. Hindi pa to ganito talaga kalaki. Sobrang liit na ito pag sa totoong mapa. Tapos ang tunay na world tree na ipinakita doon, ito. Ito yung tunay na world tree. Kumbaga sa Dark Continent na world tree. Ayun, lumampas siya sa sa atmosphere yan. Tapos para malaman nyo kung ano yung tsura ng Lake Mobius. Ito. Meron dito akong nakuha sa tagal mo ba sa? Ito yung nakita ko sa Google. Pero accurate to. Sobrang liit lang na kumbaga, ang laki, ito yung pinakalaki ng ng Lake Mobius eh. Ayan, ito. Kita ba? Palitan ko kaya ng dilaw. Ayan. Ito yung pinakalaki ng ng Lake Mobius. Ayan. Ito yung pinakalaki ng Lake Mobius. Ayan. Yung parang korting sabon na yan. Ayan. Tapos, dito yung ito yung New Continent. Ayan, New Continent. Actually, mali nga ito eh. Parang dito yun eh. Dito yung New Continent, alam ko eh. Tapos, dito yung nakalungga yung Beyond. Ayan. Sa north yan, sa north. Tapos, dito yung Pap eh. Dito banda yung Pap eh. Tapos, yung Sobey, dito. Sobey disease. Diyan nakalocate yung Sobey disease. Tapos, yung I, dito. Ayan. Hellbell. Dito yung dito yung known world. Ganito lang kalaki yan. Ayan. Sobrang laki. Para siyang flat earth eh. Ayan. Anong meron pa kaya dito sa pinakadulo, di ba? Parang gano'n. Anong meron diyan? Tapos sa mga may nagtanong sa akin, sa banda sa may ipinakita sa episode yung inilarawan na Dark Continent, sa banda yung papuntang papuntang Beyond. 'Yon, sa papuntang Sea of Three na sinasabi ko. Ngayon, dito, ipapakita natin dito kung paano yung kumbaga yung paglalakbay nila, tapos para makita nila yung Sea of Three, tsaka yung Beyond. Kung paano yung paglalakbay ng Black Whale. Kumbaga, ito yung, nakita nyo yung yung mapa. Ito yung mapa eh. Saan na ba? Ayan, ito yung mapa. Ito yung mapa ng known world. Ayan. Tabingi pa. Ito yung north. Ayan, north, east, west, tapos yung south. Tapos ito yung yung Kakin eh. Sa gitna siya ng ASEAN continent. Ito yung Kakin. Ngayon, yung barko, maglalayag yung barko papuntang north. Papuntang north ngayon yung ruta ng barko. Ngayon, dun sila papunta ngayon sa lungga ni Beyond. Ayan. Pag ganito sila, pag ganyan pala yan. Ngayon, ang tanong ng isang nagtanong sa akin na kung saan daw banda yung pupuntahan nila sa ipinakitang episode sa 148. Ito siya. Tabingi yung pagpapakita eh. Bali, ito yung niya. Ito yung ito yung Kakin eh. Ayan yung Kakin eh, nasa Asian continent. Tapos, ASEAN pala, Asian. Tapos, ito yung north. Ito yung north na niya sa known world. Tapos ito yung east. Ito yung west. Tapos dito yung south. Tapos yung barko nila papunta na ng north. Siguro nandito na sila. Malapit na nila makaharap to. Ang laking pugi ito. Sino yung nakapanood ng ng 1998 version ng Hunter x Hunter? Meron dong meron dong ang nakalaban nila doon yung magical beast na na malaking pugita. Naalala ko lang kasi ito, may nakasalubong kagad silang pugita. Ayan. Siguro baka makaharap nila to sa sa Black Whale. Ayan. Tapos pag nalampasan nila dito sila mapupunta. Ayan. Ito yung New Continent. Ito yung New Continent. Sinasabi sa mga tao na tawag doon, nakasakay sa barko ng Kakin na ayan yung Dark Continent. Kumbaga, dito sila ilalapag para ito yung papaniwalaan nilang Dark Continent. Ayan. Pero hindi talaga yun yung di talaga yun yung Dark Continent. Ayan yung New Continent. Tapos diyan lumulungga yung Magical Beast. Yung Magical Beast ayun yung maghahatid sa mga totoong
pupunta sa Dark Continent na makakapasok sa kanila kasi hindi basta-basta makakapunta sa Dark Continent nang hindi pinapayagan ng Magical Beast. Ayan, Magical Beast din yung magdadala sa mga tao doon. Pero yung sa side ni Morel, may barko si Morel na dinala na nakasakay din sa Black Whale, ayun yung gagamitin nila. Pero sa tingin ko, dito pa lang parang i-briefing na sila ng makakaharap na nila dito yung Magical Beast. Kasi sabi doon sa may parang journey na libro ni Don Trix, hindi ka daw makakapunta sa Dark Continent hangga't hindi kayo natin ng ng mga Magical Beast. Ngayon, didiretsuhin lang nila yan ulit. Pagka kunyari, kung makakasakay man sila sa Magical Beast o sa tawag dito, sa barko ni Morel. Pero sa tingin ko, kaya sila pinapasakay doon sa may pinapahatid sa mga Magical Beast para hindi na siguro nila makakaharap to, yung mga monster na yun, yung mga halimaw ng Dark Continent. Siguro, pagka sumakay ka sa Magical Beast, o kaya inatid ka ng Magical Beast, hindi mo na makakaharap yan. Tapos ito pa, may bangin po. Ito malalim. Yan. Para hindi mo na makaharap yung mga yan. Tapos, siguro pag nagtuloy-tuloy na nila to, sabihin na natin kahit di hinati ng Magical Beast, kaya naman siguro. Kasama nila si si Beyond Netero Sila Jintrix, kung tawag dun, kung haharapin talaga nila yung mga halimaw dun Hindi pa bantayan, halimaw pa yan. Tapos dito na nagsisimula. Ito yung sinasabi, yung sagot sa tanong nung kung nasaan sa episode yung Sea of Three na sinasabi. Kasi dito pa lang malalaman mo na sobrang laki nito. Sobrang laki nitong puro gubat na to. Tapos sa totoong mapa, ang liit lang talaga ng ng known world. Ito lang yung known world Sobrang liit. Mas malaki pa yung gubat na yan kaysa sa mismong mapa kumbaga yung New Continent. Sa mismong New Continent, mas malaki pa tong dagat ng mga gubat na to ng puno na yan. Tapos 400 kilometer after nun, makikita na daw yung tawag doon, Labyrinth City yan. Hindi ko alam kung dito sa likod na to o ito yung sinasabing Labyrinth City. Ito mukhang stadium ng sinauna na parang Asian province din O ito, nakita nyo to? Kung titingnan natin sa pinakamalapit, kung titingnan natin sa pinakamalapit, nandito na 400 km daw sabi sa sabi ni Jintrix Ayan, 400 kilometers daw. Ito yung Sea of Three, tapos pupunta sila rito. Mukha siyang Asian province, 'di ba? Sabi Labyrinth City, Asian province yun Mga sirang lungsod. Siguro dito na matatagpuan yung mga Brion. Siguro nga parang dito ba? Yan lang. Sinagot lang natin yung tanong doon yung tanong sa akin sa message. Minessage siya ako Sa chapter 359 ay nalaman natin na ang paglalayag ng Black Whale patungo sa Dark Continent ay tatagal ng mahigit sa 2 buwan. Ngunit ang totoo ay sa New Continent lamang sila pupunta. Ito ay panlilin lang sa mga tao upang ang bagong kontinente ay magsilbing Dark Continent para sa nakakarami. Dahil ito ang pinakaligtas na lugar para sa ordinaryong tao at ito ay ipinasa ng mga pangunahing namumuno na lider ng bansa, ang B6, na gawing itong Dark Continent. Ginawa nila ito mula sa suggestion ni Steiner, ang Deputy Secretary ng International Permit Agency, na aprubahan ang ekspedisyon sa Dark Continent. Dahil sa napakalaking suporta mula sa populasyon, imposibleng ihinto ang proyekto ng Kakin na kolonisahin ang Dark Continent nang walang interbensyong militar. Tanging ang B6, si Beyond Netero at ilang miyembro ng Hunter Association, ang International Permit Agency at mga Restricted Voyage Agency lamang ang nakakaalam kung saan talaga ang tunay na Dark Continent. Pagkatapos nilang marating ang New Continent, ang mga Zodiac ay lilipat sa barko ni Morel at sila ay tutungo sa gate kung saan naghihintay ang gatekeeper. Doon ay babantayan ni Nob ang pamamahagi ng supply at tauhan habang hawak nito ka rin ang transportasyon mula sa Dark Continent pabalik sa base. Ang kakayahan nito karinanin ay sinasabing kapaki-pakinabang pagdating sa transportasyon. Gayunpaman, inaangkin niya na ang kanyang kakayahan sa NIN ay hindi kasing madaling magamit tulad ng kay Nob dahil wala itong teleportation at may mababang kapasidad. Sa chapter din na ito, nagpahiwatig din si Steiner na ang Labyrinth City ang kanilang patutunguhan sa Dark Continent.
Nalaman din natin na sa chapter 344 nabanggit ni Jing ang tungkol sa Sea of Trees o dagat ng mga puno sa hilaga ng Dark Continent habang pinag-uusapan ang tungkol sa sandatang halaman na Birion. Maaaring ito ang mga puno na pinag-uusapan niya. Alam natin na si Jinx ay isang Ruins Hunter. Ang Ruins Hunter ay isang uri ng hunter na nakatuon sa pagtuklas, panunumbalik at pagpapareserba ng mga labi upang muling buhayin ang mga sinaunang lipunan. Kaya't malamang kabilang si Jinx sa isa sa mga tutuklas sa Labyrinth City at sa mga Birion na bantay ng Ancient Ruins doon.